I am Silent Macho Arbogalita, the leader of this group. This is Jericho M. Calapi, Rafael Kensia, and Dermot Paul Orsina. And our project name is Project Soil. Soil stands for Save One Important Life. The main problem that we made Project Soil is we see that Philippine agriculture is so high. Agriculture land tayo, and umi-export tayo ng ibang nag-export tayo ng ibang produkto sa ibang bansa. Naisip namin ito kasi marami kayo nababalitaan na nabubulok na yung marami nabubulok na alaman sa Pilipinas. Kaya naisip namin ito. Target users. Siguro naman walang mabili yung mga ordinary farmers ng Pilipinas sa mga high-tech na mga AI something na gadget. And ang target user namin ay yung Department of Agriculture. Sila yung nag-take care ng mga every situation tungkol sa agriculture ng Pilipinas. Kaya sila na lang ang bahala mag-supply sa Filipino farmers ng project. Next is Tasinay. Yung scenario, kung paano siya gumagana, yung Project Soil ay para siyang lawn mower na naglilibot-libot sa buong farm. For example, may nag-detect siyang rotten crops sa isang lugar na yun. I-into siya doon at i-alarm niya yung farmer kung saan yung rotten crops, or pag may nakita naman siyang insects, meron siyang magre-release ng chemical na hindi siya makakapatay ng insects pero hindi makaka-harm ng halaman. So mo na lang sila. Next is Special features. So, gaya na sabi niya, yung product namin is okay, ulit. So, gaya na sabi niya, yung product namin is nakaka-detect siya ng pest kapag sa halaman na nakakita siya ng mga peste, tapos maglalabas siya ng mga chemicals which is hindi ito nakakasama sa halaman. And then, yung lalabas niyang chemical, nakaka-fertilize din siya ng plant kapag kung nasan man siya nakapunta. Tapos pangalawa is, soil is also rechargeable, maximum of 8 hours use and 12 hours of recharging. Bakit 12 hours? Kasi mostly ginagamit to ng mga tao kapag gabi, kasi ito yung mga time na natutulog sila. Ito yung mga time na hindi sila aware sa maaaring dumapo sa plant sila, gano'n. Tapos, soil have a special code that can process a task without the usual guidance. In short, it is an AI. And soil have a rubber tire that can last long. Soil can be also guided by the mobile phone by GPS. Bakit siya nilagyan ng GPS? Because para malaman ng para maging aware yung farmers kung saan mapunta yung machine after niya matulog, gano'n. Tapos, soil is also a waterproof. And
So, our technology has GPS, and this is an AI that is high quality. The components of this technology, it has an antenna that roams around the farm and detects rotten crops, or and then protects plants to the insects. And this antenna releases an fertilizer, and at the same time it terminates the insects. And the last one is the charging port located here at the back. Ang components ng technology namin, itong antenna na to, siya yung nade-detect. Ito, nag-release siya ng fertilizers, at yung last one, nag-release siya ng insecticide. Ito na yung charging port namin. Tsaka yung wheels namin, matigas siya. Tapos, ito, siya yung dito nagagaling yung special tools ng AI namin. Testing users. Hindi pa namin siya matest sa mga totoong gagamit kasi yung gagamit talaga niya parang nasa probinsya ba? Tabang yung probinsya naman namin. Dito sa testing user, parang pinakita lang namin kay Jericho yung gawa namin. Kasi isipin nyo, pupunta pa talaga kami sa mga kasulsuhan kung saan nagpa-farm yung kaya si Jericho na lang, ang isip namin si Jericho, isang farmer. Kung ano yung may isip niya, kung ano yung makita niya sa gawa namin, kung ano yung sabi niya naman, okay naman daw siya roughly. Documentation na yan, si Jericho, ako, si Orsine, at si Sia. Yeah. Thank you. Kung meron ka mga tanong, we are accepting 3 questions only. Okay, you can start. In-explain niyo yung bawat parte ko na nagagawa ng machine niyo. Pero saan siya gawa? Kasi yung in-explain niyo lang yung gulong yung made of rubber. Siyempre na gawing bakal niya. Pero saan siya gawa? Yung antena, yung kabuuan, and Basically, metal siya. Di ba, kadalasan yung mga gadgets, metal siya. Pati antena, metal. Metal siya. metal siya. O kabuuan, metal siya. Tapos yung gulong ram. Di ba delikado kung pag-gulong? Waterproof. Sinabi namin kanina sa super. Hindi yung yung pindad. Kasi mainit sa sakahan. Kung alam naman siguro ng gumagamit na may sobrang delikado na mangyari, bumaba na. Depende naman sa gagamit yan. Kung bumabagyo ba, papalakarin mo ng AI. Ako, kung bumabagay, mas papalakarin ko yung TI kasi mas maraming pest. Pwedeng dumitin sa alcohol, mas malilit niya, tapos mas malilit niya yung mga wait. crops. Pwede naman siguro pagkatapos ng bagyo siya kaganaan because
isa-sacrifice ko ba yung AI para ng mabagyo? Siyempre, punta ko sa siguro. Sa akin naman is mga magkano yung yan, yung product, mga magkano siya. I mean, di ba sabi niya for mga farmer siya ganun. Sa rural area, sa tingin niyo ma-afford ng mga farmers? Sinabi namin na yung target namin na bumili na ito ay yung DOE, which is yung government. Sila yung magpa-fund sa ating mga farmer para bigay yung product. So, may ba po yung tanong? Last question first, yung sa about sa GPS. Anong device? I mean, may kasama bang tracker yan sa if ever na i-distribute? I mean, di ba, sabi niyo, na-mention niyo kanina na pwede siyang ma-track through GPS. Parang actually yung gadget na to, nag-consist siya ng antena. So which means nandito na rin sa system na yung tracker, nakapasok na yung video. So kapag bumili yan ito, kapag nabili na to, meron siyang included na maliit siyang monitor na may red dot which nag-inform sa user or sa farmer na nandoon yung certain location ng isang device. So kapag halimbawa, paano naman kung nawalan ng battery tapos paano yung sa mobile location, nawalan din ng battery. So yung sa ganong case, dinidevelop pa namin, pero yung alternative namin doon, once na na ganun yung nangyari, maaaring magla-lights on na lang siya, which is yung red lights. Nakakonect sa mobile o meron kasama Meron mobile? Hindi siya nakakonect sa mobile. Nandito siya sa mobile. So, yun nga yung tanong niya. Asan yung hawak ko yung tanong niya? Ayun nga, meron kasama. Wala kayong prototype na kasama. Sabi na rin tayo months. Nakita talaga natin. Oo, central sa ito. Tsaka ending. Ano na lang, patungan nyo na lang ng background music. Para kunwari transition. L for lives. Live. In short, it is AI. And W's. Wait. Napopost ba to? Hindi na. Hindi okay na. Ulit sa umpisa. Huh? Suntukin ka na. Sa umpisa niya, sumula. Umpisa mo na. Kakat nyo na lang ba? Pause ko? Stop ko? Stop ko ba? Hindi, stop ba? Stop na. Pwede mo naman huwag yung pangita ko. Yes. Sige, kung saan. Walang post yun. Good day, ma'am. Today we are here to present our product, also known as Project Soy. Project Soy is a device where helps our native farmers to exterminate the pests and to detect the rotten crops. We all know that most of our productions are at the low rate cost. Good morning, everyone. This is our Project Soy. There are some meaning of this abbreviation. The S stands for save, O is for one, I for important, L for lives. Life.